Okay, so purihin po ang Panginoon sa buhay po ng ating choir, sa handog po nilang awit. So, nothing ever can, nothing ever will overcome the Lord our God. So, salamat po sa Diyos. Okay, so ngayon po ay nadako na po tayo sa salita ng ating Panginoon at muli po ninyo ako samahan sa aklat po ng Roma, Romans chapter 12, verses 2 at tutuloy po natin ang pagbasa hanggang verse 8. So, Romans chapter 12, from verse 2 to verse 8. Sige po, so tayo po ay sandaling sitayo muli para po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. At ito po ang salita ng Panginoon. Let me begin from verse 1. At tingnan po natin sa ating po mga Biblia. Romans 12 verse 1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith; if service, in our serving; the one who teaches, in his teaching; the one who exhorts, in his exhortation; the one who contributes, in generosity; the one who leads, with zeal; the one who does acts of mercy, with cheerfulness. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito, na minsan pa ay kami po ay makarinig ng inyong pong salita. At o Diyos, ang iyong pong Santong Espiritu, ang mga patuloy na magkaloob sa amin ng illumination, at as well as kung paano po namin ipapamuhay ang inyong pong mensahe sa paghubog po ninyo, Panginoon, bilang inyong pong mga anak sa amin, Panginoon. At patuloy, Panginoon, pababain niyo po ang puso ng bawat isa, maging ang inyong pong tagapagsalita, at ikaw lamang po ang maitaas sa bawat mapapakinggan po namin mula sa inyong pong kapahayagang ito. At patuloy po, ito po lamang ay magbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat. So, muli po ang ating mensahe ay patungkol sa pamumuhay ng isang Kristiyano. So, our theme is spiritually alive to live for God. So, paano ba dapat tayo mabubuhay bilang isang mananampalataya at para kanino na tayo nabubuhay? So, yan po yung maliwanag na implikasyon ho sa ating pong tema. Ngayong ikaw ay Kristiyano na, para kanino ka na ngayon nabubuhay? So, dati tayo nabubuhay para sa ating laman. Tayo ay nabubuhay para sa mundo. Tayo ay nabubuhay para sa ating mga kaibigan. Tayo ay nabubuhay para sa ating mga mahal sa buhay. Na dati ang ating kumbaga ang ating filosofiya sa buhay dati is sila yung buhay natin. So kumbaga in-express natin in words that kapag nawala sila, parang ayaw na nating mabuhay. Kapag nawala ang mundo sa atin, kapag nawala yung ating sariling laman o yung sariling nating luho at yung ating mga desires sa laman, so parang ayaw na nating mabuhay. But that is the total opposite sa buhay po ng isang Kristiyano. Bas gusto niyang mabuhay para sa Diyos. Hindi po ito yung parang masalimuot at boring ang mundo ng isang Kristiyano na tumalikod sa mundo, sa kasalanan, sa laman, sa sarili, at sa mga makamundong bagay. Kundi ito ho is sa halip, mas masaya siya na nabubuhay
Mas masaya siyang maglilingkod. Mas masaya siyang sumasamba sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen. So ito yung kabaligtaran na tinamuho nating mga Kristiyano. Kaya ang ating objective po dito is to achieve the life worthy of the message. So that is the gospel. So hindi lang po ipinahayag sa atin ang mabuting balita para ma-amaze tayo, mamangha tayo, matuwa tayo, o anumang komento na pwede nating sabihin patungkol sa mensahe, kundi let the message of the Lord. Hayaan nating ang mensahe ng Panginoon ang humubog sa atin sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Kanya. Kaya that is to live for God. Okay? Hindi po tayo nabubuhay ngayon para lamang sa kung ano-ano o sa mga walang kabuluhang bagay, kundi mas naging makabuluhan ngayon ang buhay natin dahil kilala na natin ang Diyos. So mas kilala na natin ng personal kung sino po ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Hindi lang tayo basta umaattend ng gawain, pero ang pagkakilala natin sa Panginoon is patibangga. Ang pagkakilala natin sa Panginoon is parang ano lang siya, parang bola, na pagka pinatama mo siya sa dingding, so bumabaldag na lang siya kung saan-saan. Okay? So yun po yung dati nating kalagayan. But now, by the grace of God, we have come to know who is He. Kung sino siya. At siya'y personal nating kilala. Amen? Parang hindi Amen. Parang mas humihina yung amen natin mga kapatid Sana hindi ganyan. Sapagkat the mere fact na tayo ay mas kilala na natin ang Diyos, mas isinisigaw natin ito. Mas isinisigaw natin ang pagkakilala natin sa Panginoon na, yes, I am saved by the grace of God and I am here to serve Him as long as I am, sabi nga, habang ako'y nandito sa mundong ito. Hindi yung parang napakatamlay natin. Ang tamlay natin na sumasagot sa mga mensahe ng Panginoon. Amen? Amen. Yan. Ano po? Matagal na tayo nakakilala sa Panginoon and then we agree, sa lahat ng sinasabi ng Biblia. Okay? So kaya sabi po dito, living toward God Himself. So living for God and living first, so bilang unang punto po natin, towards God Himself. So una, sa Panginoon. So una, sa Panginoon. Okay? In verse 1, ano po makikita natin dyan? Bilang recap po natin, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So, bilang apela ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, ano ang ipinamamanhik niya sa mga Kristiyano? Ipresenta ninyo, ihandog ninyo ang inyong mga buhay. At ang buhay na ito ay hindi lamang bahagi ng ating buhay o bahagi lamang natin, kundi ang ating buong buhay ang dapat nating ibigay sa Kanya. Kaya, una, ano po yung ating first point? Our souls must have been presented. So, meaning, kinakailangan nandun na yung ating katiyakan kung tayo ba'y nasa Panginoon na. Kinakailangan nandun na yung assurance na tayo ay nasa Panginoon. If anyone is in Christ, remember that. Throughout the book of Romans and in other epistles, makikita po natin ang katuruan ng Biblia patungkol sa pakikipag-isa kay Kristo. Union in Christ. Mahalaga po yan sapagkat kapag hindi po natin identified ang ating sarili na tayo ay na kay Kristo o tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, malabo ang purpose natin sa mundong ito. Malabo pa para sa atin ang buhay natin sa ngayon. Kung para saan ba ako nabubuhay ngayon? Para kanino ba ako mabubuhay? Bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako? Pagpasalamat po natin sa Panginoon yan. Kung halimbawa, meron pa hong mga nauna sa atin na kasing idaran po natin, di ba? Hindi po ito maging dahilan para ipagmataas natin ang ating sarili. Ay, salamat. Kasi iniingatan ko yung sarili ko kaya hanggang ngayon buhay pa. But instead, ang ipagpasalamat natin, salamat sa Panginoon kasi hanggang ngayon, binibigyan pa niya ako ng pagkakataon sa mundong ito para gawin ang kanyang kalooban. Ang misyon
na meron ako sa mundong ito. Okay? Kaya here, ang pinaka mahalaga po dito is yung katiyakan po ng ating kaligtasan. So that our souls must have been presented and now we are sure, okay, alam na natin ang sitwasyon natin in the afterlife. We have the eternal life. May buhay na walang hanggan. Alam na natin that ang ginawa ni Kristo sa krus ay hindi para pahangain ang mundong ito, kundi upang iligtas ang mundong ito. Okay? To save the world. And also our bodies, ang ating katawan. Our bodies must be presented to God. Kinakailangan ding ialay natin ang ating katawan, hindi lang ang ating kaluluwa. Ano po? Kasi ang requirement ho ng Biblia is even our physical bodies ay kailangan ding ialay natin sa Diyos. Kaya ipanalangin natin every time na tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na maka-attend sa kanyang gawain. So, ihanda tayo ng Panginoon hanggang sa ating lupang katawan. Sapagkat iyan ay isa sa mga gagamitin ng kaaway para hindi natin maibigay ang dapat na ibigay natin sa Panginoon. Di ba? Marami hong distractions na pwedeng mangyari habang tayo po ay nasa gawain. Marami hong mga disturbances ang po pwedeng gamitin ng kaaway para tayo po ay ilayo o mahati ang ating atensyon sa katotohanan ng Diyos. Kaya, it must be presented to God to present your bodies bilang isang buhay, okay, as a living sacrifice, holy and acceptable to God. So, for how many times po, mga kapatid, doon po sa verses 1 and 2, binanggit po yung salitang holy and acceptable. It is emphatic, actually. Talagang idiniin po ni Apostol Pablo na we are now set apart. We are now set apart from the world, from self, and even from Satan. Ibinukod tayo para sa Diyos. Kung kaya't ibigay natin ang ating buhay, ibigay natin maging ang ating katawan bilang isang buhay na alay. In contrast sa mga pag-aalay po na ginagawa noong panahon po ng lumang tipan. Holy and acceptable to God. So, when we say holy, which means set apart, okay, banal, natatangi para sa Kanya. Ibig sabihin, inireserba mo na ang iyong sarili para sa Kanya. Hindi yung inireserba mo ang iyong sarili para sa iba, para sa mundo, o para sa mga kung ano-ano na meron po sa mundong ito. And also, acceptable. So, kapag sinabi namang acceptable is what God requires of. Kung ano ba ang katanggap-tanggap ayon sa pamantayan ng Diyos. Hindi yung kung ano yung sa tingin natin, okay na yan. Okay na yung ganitong get up ko sa pag-attend. Okay na yung isang oras ko na presensya sa worship service. Tatapusin ko lang ang mensahe. Tatalinis na ako. Masasabi ba natin ito ay acceptable sa Panginoon? Pag ginagawa natin yung alam nating para sa Diyos, nagmamadali tayo. Pero pagka ang ginagawa natin yung nakakapagbigay ng pleasure sa atin, ini-enjoy natin. Ayaw nating umalis. Ayaw nating itigil. Gusto nating magtampisaw dito. Gusto nating magstay dito. Pero pag ang gagawin natin is regarding sa Panginoon, katulad nito, salita ng Panginoon, panalangin, Word of God, Bible study, wala tayo sa sarili. Ang isip natin nasa malayo. Ang isip natin sa ibang bagay. Kaya, holy and acceptable to God, which is our spiritual worship. So, God is so gracious para patuloy tayong bigyan ng pagkakataon na tuwing araw ng linggo, tayo po
ay makadalo sa kanyang gawain at makapaglingkod sa Panginoon at ilaan natin ang araw na ito para sa Panginoon. Iisang araw na lamang ibinigay ng Diyos ay hindi pa natin ibigay lahat. Ang 6 na araw ay nakalaan na para sa ating mga hanap buhay at iba pang mga kaabalahan. At ang isang araw ay para sa Panginoon. Pero yung isang araw na yon, hindi pa natin ibigay lahat sa Panginoon. Hindi po ba? Tandaan po natin that this is what God requires of para sa atin. A spiritual service. Okay? And our minds, kaisipan, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing or by the renewal of your mind. Kailangan nandun yung pagbabago ng ating isip. Hindi ang isip natin ay puro material o ang isip natin ay puro makalaman o makamundo. Okay? Kinakailangan ang isip natin is more on spiritual and eternal. Ang perspective na natin ngayon, it should be more on eternal and spiritual. Okay? Kaya sabi dito, do not conform or do not be conformed to this world. Huwag mong hayaan ang mundong ito ang humugis sa iyong kaisipan. Huwag mong hayaan ang mga kaibigan mo ang humugis sa iyong pag-iisip, sa iyong oras. Huwag mong hayaan ang cellphone ang humugis sa iyong panahon, ang humugis sa iyong atensyon. Huwag mong hayaan ang social media ang humugis sa iyong pananaw. Sinasabi mong Kristiyano ka pero ang pananaw mo, social media. Ang katwiran mo bilang isang Kristiyano hindi sa Biblia, sa social media pala. At sa kung ano-anong mga quotations. Okay? Kaya mga kapatid, ano po sabi dito? Huwag nating hayaan ito. Baguhin natin. Be transformed. So we know the word transformation. Ito po ay gamit ho doon po sa transfiguration ng Panginoon in Matthew chapter 17. That is the same Greek word na ginamit. Ibig sabihin, nandun yung pagbabago talaga ng ating kaanyuan. At ang anyong ito ay anyo na katulad ng ating Panginoong Jesus. And, as we continue in verse 2, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So, first, we have our souls, and then our bodies, and then our minds. So, ang kaisipan, kapag ating ibinigay sa Panginoon, so ano po ang magiging outcome? Sabi dito, that by testing you may discern what is the will of God. So, kung nasa ng iyong isip, nandun din ang iyong kalooban. So, is your will. Sabi nga, kaya ang ating susunod na punto po dito, our will must be also presented to God. In other words, it must be given to God. Ang ating kalooban. In what way? Kung hindi natin babaguhin ang ating pag-iisip, hindi rin magiging conformed ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Because actually, ito pong ating binasa ho, this is the purpose clause. Okay? So that by testing, so sa ibang translation, so that you may prove what the will of God is. So there is discernment. If your mind is conformed according to your spiritual condition or bilang ikaw ay isa ng Kristiyano. Kung conform ito sa pagiging Kristiyano natin, then you are able to discern. You can prove what the will of God is. Mababatid natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya kung hirap nating hanapin ang kalooban ng Panginoon, isip. Okay? Kailangan ang ating isip po is conform sa katotohanan. And it should be under the power or in the power of the Holy Spirit. Kung wala hong magkilos ng Santong Espiritu sa ating pag-iisip at kung hindi ho tayo babad sa salita ng Panginoon ng ating pag-iisip, so we cannot discern. Hindi natin mababatid kung anong kalooban ng Diyos.
Amen? So, ang sabi po dito, you may discern what is the will of God. So, grammatically speaking, this is a purpose clause and we cannot discern what the will of God is if our minds are shaped by the world and without transformation by the Spirit. If there's conformity to the world and without transformation by the Spirit, then there's no discernment. Wala tayong pagtukoy kung ito ba'y sa Panginoon o hindi, kung ito ba'y kalooban ng Panginoon o hindi. Kaya ang kanyang thinking ability, sabi dito, is empty. His moral reasoning is corrupted and his spiritual understanding is not good. May problema ang kanyang pag-iisip. Okay? Pwedeng sabihin natin, hindi naman ang issue dito ay katinuan. Pero yung abilidad ng kanyang kaisipan ay may problema. Ano po? O ang abot lang ng pag-iisip niya ay hanggang sa mga bagay na hindi kayang arukin ng isang spiritual. Remember our exhortation last Wednesday. The natural man cannot understand the deep things of God unless they are spiritually discerned. Hanggat wala sa kanila ang Santong Espiritu, hindi nila mababatid at maunawaan kung ano ang mga bagay na espiritual. Di ba? And, sabi dito, his moral reasoning is corrupted. Kaya ang moralidad para sa kanya ay nag-iiba sa pagtakbo ng panahon. Kung ano ang tama ang tama sa tao ngayon, ay yun na ang tama para sa kanya. Hindi yung kung ano ang tama para sa Diyos. Diba? And his spiritual understanding is not good. So, walang maganda sa kanyang pagkaunawa bilang isang Kristiyano. Sapagkat hindi siya, sabi nga, wala siyang discernment. Kaya, instead, it should be good, it should be acceptable and perfect. What is good and acceptable and perfect? So, pag sinabi po natin good, it means beneficial in its effect. May pakinabang. Hindi lang siya mabuti. May pakinabang. Yan po ang makikita po natin. Kabaliktaran po ng isang taong nasa mundo at wala sa Diyos. And also acceptable, which means without spot or blemish. Walang kapintasan. Walang dumi. Okay? And perfect, which means complete. Ganap. So ito po yung sinasabing kalooban ng Diyos. Hindi ang kalooban na sinasabi natin sa Diyos, hindi natin tiyak. Kaya muli po, it must be presented to God, our will. Kung anong nasa isip siyang kalooban. Kaya mga kapatid, kumusta ho ang ating kalooban ngayong umagang ito? Yan ay nakasalalay sa kung anong iniisip din natin ngayon. O kung ano ang kondisyon ng ating pag-iisip. Remember Proverbs chapter 3, verses 5 hanggang verse 7. Ito po ang sabi, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. And do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. So this is very, sabi nga, talagang ito ay striking para sa atin. Na mas una tayong kumikilos sa ganang atin sa halip na magtiwala sa Diyos. Hindi natin inuuna ang pagtitiwala sa Diyos before doing. Okay? Kabaliktaran ang laging nagiging sagot po natin. Kaya, hindi natin mabatid kung anong kalooban ng Diyos kasi inuuna agad natin yung sa tingin natin makatutulong. Hindi yung tiningnan muna natin o nagsik muna tayo ng tulong sa Diyos. Panginoon, humihingi po ako sa inyo ng tulong. Panginoon, humihingi po sa inyo ng karunungan. Paano ko po mag-resolve ito? Di ba? Without trusting Him first. So, sabi dyan, do not lean on your own understanding. Kasi we're likely to lean in our own understanding. Laging ang measure natin sa ating sarili is
kaya natin. Kahit hindi kasama ang Panginoon. Kaya natin kahit hindi na tayo manalangin sa Panginoon. Kaya natin kahit hindi na tayo humiling sa Panginoon. That's very dangerous. Okay? Kaya sabi dito, sa lahat ng iyong mga gawa, in all your ways, kilalanin mo ang Diyos. Acknowledge Him. He will make your paths straight. At ang landas na iyong lalakaran ay Kanyang itutuwid. Sapagkat walang matuwid sa landasin ng isang tao kung hindi ang Diyos, hanggat hindi ang Diyos ang magtutuwid nito sa Kanya. Pakatandaan po natin yan, mga kapatid. Hindi ho magiging established ang lahat ng bagay sa atin kung hindi dahil sa Panginoon. Kung hindi muna natin pagtiwalaan siya, wala hong pagtatagumpay at wala hong accomplishment na mangyayari sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Okay? And do not be wise in your own eyes. Huwag tayong masyadong magaling sa ating paningin. Nakikita natin sarili natin na parang ang dami nating pwedeng gawin, ang dami nating pwedeng may contribute, ang dami nating pwedeng may ambag, pero wala tayong pagkatakot sa Panginoon, wala tayong pagtitiwala sa Panginoon. Kaya sabi dito, do not be wise in your own eyes, but instead fear the Lord and turn away from evil. Talikdan mo ang kasamaan at humarap ka sa Panginoon. At ikaw ay matakot sa Panginoon. Amen? Amen. So ito po, mga kapatid, masyado tayong, kumbaga, because of our impatience, kawalan ng pasensya, kaya mas inuna natin yung bagay na hindi dapat ang una. Kundi ang una dapat, sabi dito, is ilapit natin sa Panginoon. Okay? Ipagkatiwala natin at patuloy tayong matakot sa Panginoon. Kagaya po ng isang appliances, So, mayroon ho kasing tao na convinced ho siya na ito ay subok. Pero hindi niya gamit. Hindi niya ginagamit. Pero siya ay kumbinse na ito ay subok just because of advertisement. And meron din pong isang tao na nagsasabing subok sapagkat ginamit niya ang produktong ito. Okay? So yan po yung difference ng isang tao na sinubok sa kanyang pananampalataya at ang isang tao na naniniwala na siya ay Kristiyano pero naghihintay pa ng mga tanda mula sa Diyos para siya ay kumilos. So alin tayo doon? Tayo ba ay Kristiyanong naghihintay sa tanda ng Panginoon? Yung mga naghihintay sa mga signs ng Panginoon na kung kailan tayo magbabalik loob sa Kanya, kung kailan tayo maglilingkod sa Kanya, o nandito na ang pagkakataon, di ba? At ginamit ng Panginoon ang iba't ibang mga pagsubok at napatunayan natin na ito talaga ay authentic at ito'y galing sa Diyos. At tried faith versus, sabi nga, sa isang pananampalataya na naghihintay kung kailan siya susunod sa Panginoon. So ito po yung lesson dito, mga kapatid, that hindi natin mababatid ang kalooban ng Diyos kung hindi tayo susunod ngayon. Hindi natin mababatid ang kalooban ng Diyos kung maghihintay lang tayo. Waiting and waiting. Nananalangin naman ako, pastor, pero waiting pa rin. Okay? Kaya ito yung application mo dito. Huwag tayong maging mapaghintay. Kapag ang sinabi ng Panginoon sa kanyang panawagan ay ngayon na. Di ba? Kapag sinabi na ng Panginoon, ibigay mo na ang iyong sarili sa Kanya, huwag na nating i-withhold, huwag na nating hintayin pa kung kailan natin ibibigay ito sa Kanya. Sapagkat mahihirapan din ho tayo.
Makakatanggap lang ho tayo ng palo mula sa Diyos. Pagdidisiplina ng Panginoon kung tayo totoong Kristiyano. Okay? So from spiritual service, our call to live for God necessitates action. It necessitates action. Hindi tayo motionless, hindi tayo walang pagkilos, inactive. Okay? Kailangan may pagkilos ho na nangyayari sa atin. The totality of our being must be sabi nga, in motion. Kailangan merong paggalaw ang lahat ng ito bilang pagbibigay ng ating buhay sa Kanya. Ano po? And not only that, it also necessitates action to utilize our spiritual gifts. So, hindi lamang po ang atensyon ho ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Roma ay ang kanilang pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang buhay, their spiritual being, sabi dito, but even their spiritual gifts must be presented to God. It must be used for God. Kaya sabi dyan, it must be utilized for God. Meron tayong kaloob na espiritual, hindi lamang po kaligtasan. Amen, mga kapatid? Kapag sinabi natin, ako ay ligtas sa dugo ni Jesus, kaakibat ho ng ating katiyakan ng kaligtasan ay ang kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon para gamitin at hindi para basta lamang itago. Okay? Paul did not esteem himself as a special or superior to his fellow Christians, but instead, ipinakita niya ang isang attitude na mahalaga po sa ating buhay pananampalataya. So tingnan po natin sa verse 3. For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. So what is the attitude na makikita ho dito? Na makikita ho natin sa verse na ito? The attitude of humility o kababaang loob. So tingnan po natin verse by verse or phrase by phrase. First, for by the grace given to me. So hindi po sinabi dito ni Pablo by himself, but for by the grace given to him. Dahil sa biyaya ng Panginoon. It is an expression of how he was humbled by the grace of God. Yan po ang makikita ho dito, natin dito. Hindi lang ho tayo basta nakaupo lamang. Pero ang puso natin mapagmataas. O ang pag-iisip natin may pagmamataas pa rin. Ngayon tayo ay na kay Kristo na. Kundi ang sinasabi po dito, he was humble. And likewise, sana po, tayong lahat, we are humbled by the grace of God. We are humbled by the grace of God. Kaya, how do you take the grace of God that saved you from the boastful pride of life? So, paano natin tinitake ang biyaya ng Panginoon na nagligtas sa atin mula sa pagiging mapagmataas? Remember that. Hindi yan sa Diyos, kundi sa sanlibutan. 1 John chapter 2. Ang kayabangan, ang kahambugan ng ating pagkatao. It is the grace of God na kung saan ay nag-alis sa atin mula dito. Kaya isa ho sa indikasyon na siya ho ay isa ng ganap na lingkod ng Diyos ay ang kanyang pagpapakumbaba. Hindi pagmamataas. Okay? Kaya sabi niya, for by the grace, sa biyaya ng Diyos. Tayo ay tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo nandito dahil sa atin. Dahil hinila tayo ng ating anak, hinila tayo ng ating nanay, hinila tayo ng ating kapatid, hinila tayo ng ating kapitbahay, kaya tayo nandito. Remember that? Ginamitan sila ng Panginoon. But it's because of
the grace of God. Amen po? It is the grace of God. Kaya pasalamatan natin ng Diyos. Ginagamit ng Panginoon ang mga pangyayari, ang mga tao, ang mga pagsubok para makita natin ang kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Again, how do you take this grace of God? Itong biyayang ito na nagligtas sa atin mula sa pagiging hambog o pagiging mayabang. Kaya sabi po dito ni Apostle Paul, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think. Huwag niyang pakaisiping siya'y higit kumpara sa kanyang kapwa. Ito yung dati natin eh. Ito yung dati nating pagkatao. This is a test of genuine servant leadership. Pakatandaan po natin na ito'y sukat din ng ating pagiging isang lingkod. Kung tayo ba'y tunay na lingkod ng Diyos. Kung tayo ay nasa ministeryo at ang pag-iisip natin ay katulad ng pag-iisip na tayo ang boss, dahil sa ating abilidad, mabahala po tayo. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay naparito sa mundo hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang kabayaran para sa nakararami. Matthew chapter 20 verse 28. The Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. That's why the ability to serve must be done in humility. Kung may abilidad ka, hindi yan dahil sa iyo lamang, kundi yan ay biyaya ng Panginoon sa iyo. Kung nakikita mo na ang iyong abilidad ay makatutulong para sa gawain, huwag mong akuin na ang abilidad na ito ay sa iyo. Nalikas na nasa iyo, kundi ito ay kaloob ng Diyos sa iyo. Kaya kapag ginamit mo yan para sa Panginoon, meron kang kababaang loob. Kinikilala mo na ang meron kang abilidad o may abilidad na meron ka ay galing sa Kanya. Okay? And hopefully, sana ganito po ang pag-iisip natin. Ang pag-iisip na bigay ito ng Panginoon sa akin, kailangan in-exercise ko to para sa iba. Kung meron din silang kaloob na makatutulong sa akin, ganun din. Meron din kaloob ang Diyos sa akin na makatutulong sa kanila. At yan ang mabuti sa Diyos. Hindi yung parang nagpapataasan tayo ng ano dito, ng mga nagagawa. O nagpapataasan ho tayo dito ng mga kontribusyon. Ano po, na pwede nating magawa para sa gawain. And also to think, as to have sound judgment. So kung itutuloy po natin ang verse 3, to think with sober judgment, it means a sober mind that realize that he can be used in the power of the Holy Spirit to build the kingdom and honor the King through his spiritual gifts. So kapag sinabi po nating sound judgment, ito yung kaisipan nating nasa maayos sa bahaging espiritual, sapagkat batid niya kung ano ang dahilan kung bakit nasa kanya ang kaloob na espiritual. Kung bakit siya pinagkalooban ng mga kaloob na espiritual. Upang ito ay maging kagamit-gamit sa pagtatayo ng kanyang kaharian at pagpaparangal sa hari ng kaharian ito. At sino siya? Ang Panginoon. Kaya po sa ibang bahagi ng Biblia, mababasa po natin that tayo ho ay isa sa cornerstone. Ano po? Pero hindi po ibig sabihin na tayo ang chief cornerstone, but ang Panginoong Hesus. Isa ho tayo sa mga bato or living stones in 1 Peter, di ba? Bahagi tayo ng building, bahagi tayo ng istruktura ng Diyos. Kaya hindi ho ibig sabihin na meron pong less na importanteng Kristiyano ho sa katawan ng Panginoon. Lahat ho ay mahalaga sa katawan ng Panginoon. Okay? So itutuloy po natin yan sa susunod kung paano po natin mababatid ang tamang damdamin sa ating mga kaloob na espiritual. But before that, meron pong 5 maling kaugalian
patungkol po sa mga kaloob na spiritual. So there are 5 wrong attitudes towards spiritual gifts. Ang una po ay makikita po natin in 1 Corinthians chapter 12. Okay, so lahat po ito actually makikita po natin in 1 Corinthians chapter 12 because ito ay tumutukoy sa mga kaloob na spiritual. Okay, so verse 21. 1 Corinthians 12:21, the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. Kung ikaw ay mata at sinabi mo sa kamay, hindi kita kailangan, o kung ikaw ay ulo at nagsabi ka sa paa, hindi kita kailangan. So yan po ang kaisipan at damdamin ng isang tao na hindi tama ang kanyang pagtingin sa kanyang spiritual na kaloob. Sapagkat una, ang sabi dito, he is using his gifts boastfully. Ang tingin niya, mas mahalaga siya sa ministry. Mas mahalaga siya sa church. At yung ibang may kaloob din, hindi sila importante. Hindi kita kailangan dito. Kaya pag halimbawa, sabi nga, kung merong isang tunay na Kristiyano at basta mo na lang siya paalisin, basta mo na lang siyang palalayasin. So ito yung kaparehong kaisipan. Hindi natin inalala na kung siya isang Kristiyano rin at bahagi siya ng katawan ni Kristo, meron din siyang spiritual na kaloob na gagamitin ng Panginoon para sa ikatitibay ng katawan. Pero dahil masyadong mataas sa iyong sarili, ano po sabi dito? Ang nakita mo is mas mahalaga ka. Mas tiningnan mo ang iyong sarili na mataas kumpara sa iba. Sapagkat para sa iyo, sila'y kamay lang. Para sa iyo, sila'y paa lang. Para sa iyo, sila'y kalingkingan lamang. Para sa iyo, sila ay hibla lamang ng buhok. Para sa iyo, sila ay ano pa mang bahagi ng katawan na makikita ho natin na kahit wala naman ay mabubuhay pa rin. Pero hindi ho ibig sabihin na nandito sila sa katawan para sa wala. May purpose ho ang Diyos. Kaya sila ho ay kasama natin. Okay? Kaya using His gifts boastfully. Huwag natin masyadong tingnan ng mataas ang ating kaloob na espiritual. At tingnan naman natin yung kaloob na meron ng iba na mas mababa. Sapagkat tayo ho ay kapwa pinagpala ng Panginoon. Tayo ho ay kapwa tumanggap ng mga kaloob na espiritual. It's the same Spirit and the same Lord na pinanggalingan po ng lahat ng ito. Next, depreciating ourselves and our gifts in false humility. Verse 11. Tingnan po natin, same chapter po. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. So, kaya hindi po pwede na yung ating kaloob na espiritual ay hindi natin i-exercise. Sapagkat tayo ho ay bahagi. We are united with Christ. And in verse 19, makikita po natin, if all were a single member, where would the body be? Paano magiging katawan kung wala ang isa man dito? Paano kung lahat ay ulo? Paano kung lahat ay tenga? Paano kung ang lahat ay bibig? Hindi ho bagay masakit sa tenga. Paano kung ang lahat ay mata? Di wala na ho tayong maitatago. Kasi kita na lahat. Paano kung lahat ho'y kamay? So wala hong uniting mangyayari. Wala hong harmony na mangyayari. Okay? So again, depreciating ourselves and our gifts in false humility. Kasi ang halimbawa ko dyan is nahihiya ako. Yan. Ayoko kasi baka
kung anong sabihin ng aking kapwa sa akin. Kapag ginawa ko ito. Although alam mong meron kang kaloob mula sa Diyos, pero ang mas iniisip mo yung magiging komento ng iyong kapwa mananampalataya. Remember, we are here not to please men, but God. Ang bigyan natin ng lugod sa ating ginagawa ay ang Diyos, hindi ang tao. Kaya wag natin, sabi dyan, depreciate. Ano po? Kumbaga, ina-undervalue natin yung ating gifts. Mahalaga yan. Kung paano mahalaga to sa Diyos, tingnan natin ito. Sa kung paano pahalagahan ito ng Panginoon. Okay? And claiming gifts that we do not possess. So ito pang isa, verse 29. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? Lahat ba? Lahat ba'y pastor? Lahat ba'y teacher? Lahat ba'y Bible woman? Di ba? So again, claiming gifts that we do not possess. Hindi ho tayo magkakapare-pareho ng kumbaga, kung anong meron po tayong kaloob na espiritual, hindi ho tayo magkakapare-pareho. Pero yan po ay sinadya ng Diyos para sa kanyang ministeryo. At kung meron mang isa dyan na hindi natin ginagamit, apektado po ang gawain. Okay? At mapanganib din ho, maapekto din po ang gawain kung sa tingin natin, meron din tayong kaloob para sa isang bagay, pero wala naman talaga tayong kaloob dito. Di ba? So, katulad ng leadership. So, kung hindi talaga para sa atin, ay wala. Hindi talaga para sa atin. Pero meron din tayong kaloob para sa ibang ikakapakinabang ng gawain. Hindi lang po tayo para sa isang, kumbaga, lahat ay leaders. Lahat ay nagtuturo. Ano po? And, ang sunod po dito is failing to use an inconspicuous gift out of jealousy, resentment, or shame. So, ang kabiguan nating gamitin ang ating kaloob. So, kapag sinabi nating inconspicuous is yung mga hindi naman kapansin-pansin. Pero kaloob ng Diyos, mahalaga din para sa ministry. Anong example natin dyan? Maintenance ng church, yung mga equipments. Yan yung mga hindi napapansin. Multimedia. So, yun may hindi napapansin. Ano po? Yung pagsaservice. Halimbawa is hatid sundo ng mga members. Yung pagmamaneho. So, that is isa din sa mga inconspicuous or inconspicuous gifts. Pero yan po ay mahalaga, mga kapatid. Verse 15, ano po sabi dyan? If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that wouldn't make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. So wala hong lesser. Mahalaga lahat. Kahit ikaw ay tagawalis, kahit ikaw ay taga-tapo ng basura ng church, that is ministry. Amen? Amen. Kahit tayo ay tagasabit ng kurtina ng church, tagawalis, tagakain. Oh. Di ba? That is ministry. Tagahugas ng pinggan sa outdoor evangelism. That is ministry. Tagapatas ng upuan. That is ministry.
Di ba? Meron tayong lahat, mga kapatid. Wala hong mas mababa dito. Sabi nga, as long as tayo po ay alam natin ang ating kaligtasan at alam nating bahagi tayo ng gawain. Ano po? So, out of jealousy, kasi nandun yung ating pagkaingit sa iba na meron silang kaloob na mas kapansin-pansin. Kaya hindi na natin i-exercise yung gift natin. Resentment, galit, or shame. Takot tayo mapahiya. Alam niyo po ba actually mga kapatid, pagka ikaw ay you are too, sabi nga, fearful na mapahiya is pride. It's still a pride. Hindi ho yan humility. Ang humility is you are welcome for any criticisms, okay, corrections, but alam mo na ginagawa mo ang iyong part sa ministry. That is humility. Pero pag ayaw mo, hindi yan humility. Nagmamatigas ka sa Panginoon kasi meron ka eh. Ibinigay yan ng Panginoon sa iyo para sa Kanya, hindi mo ibinibigay. Binibidhold mo for the sake of your image, for the sake of your identity. Pero hindi para sa Panginoon. Kaya, ito ho yung isang maling attitude. And last, failing to use spiritual gifts at all. As in, lahat ng iyong spiritual na kaloob ay hindi mo ginagamit. Hindi mo ipinakikita. Kaya, muli po, alalahanin natin yung ating covenant. Ano po? Meron tayong mga kaloob na spiritual. At ipagamit natin ito. O gamitin natin ito para sa Kanya. Hindi ho basta lang yan nakadisplay. Hindi lang ho yan basta ibinigay sa atin para sa wala. Yan ay para sa kapakinabangan ng gawain. Amen po? So muli, ito po ang makikita natin as bilang huling punto natin, ano po? Utilizing our spiritual gifts. So the first important thing is the attitude of humility. Ang pagiging mababa. Okay? 1 Peter chapter 4 verse 10, as each one has received a spiritual gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Tayo ay mga mabubuting katiwala ng biyaya ng Diyos. And this grace is manifold. Sabi dito, manifold grace. Hindi lang ang grace ng Panginoon is salvation. Even in service. Ganun na lamang ang biyaya ng Diyos. At kaya, kung meron tayong tinanggap, sabi dito, bilang tayo tumanggap ng mga spiritual na kaloob, gamitin natin. Employ it in serving one another. Maglingkod tayo sa isa't isa. Para sa Panginoon. Hindi para sa atin. Kung ang pakinabang, sabi nga, kung sa sariling pakinabang is mas nakikita natin yung kung gaano ito kaseryoso at kung gaano ho kalawak ang ministeryo ng Panginoon. Hindi ho natin makikita yung lawak ng ministry kapag hindi natin ginagamit yung ating gifts, mga kapatid. Pag ang kaisipan lang natin, dito lang ako sa loob, ayoko sa labas. Ayoko pumunta ng Cagbalete, ayoko pumunta ng Lucena, ayoko pumunta ng Chaong. Kasi ako'y nasusuka sa biyahe. Ay kung hindi mo susubukan, hindi ka matututong, sabi nga, masanay. Di po ba? Kaya mga kapatid, maraming excuses para hindi natin gawin. Pero mas maraming dahilan para gawin po natin. At ito'y kalooban po ng Diyos. So muli, nakikita po natin dito is ang paghahandog ng ating sarili, ng ating kalooban, bilang pagbabago ng ating isip, at ang kababaang loob para gawin at gamitin ang ating mga kaloob na espiritual. So ito po,
ang isa pang mga mahalagang katotohanan upang mabuhay para sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong salita. Yes. Salamat po muli sa pagpapaalala niyo sa amin about humility and kung paano po dapat namin ialis sa iyo ang lahat ng aming kaisipan at maging ang aming kalooban. At let our minds be transformed, Panginoon, ayon po sa wangis na nais po ninyo sa amin. Kaya patuloy kaming lumalapit sa iyo, dumudulog sa iyo, hawakan niyo po kami upang may pamuhay namin lahat ng ito, Panginoon, sa tulong at biyaya po ninyo. Sa iyo po lamang ang kapurihan sa lahat ng ito. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.